Ate Manilyn, nakita mo yung sinare ko sa Facebook? Tungkol saan yun? Ano ka ba? Isa nga, kuya. Merong isang pamilya sa Pasig na laging nagbibigay ng tulong. Oh. Minsan, nagpapa-feeding program sila. Minsan naman nagdodonate sila sa Home for the Aged. Ay, wait lang. Check mo. Check ko nga. Ay, ang galing naman. Diba? Nakakataba naman ng puso to. Saan kaya nila nakukuha yung motivation nila para gawin to, tumulong sa kapwa? Diba? Naisip ko. Of course! Siyempre, aalamin natin yung kwento nila tapos ipapakilala natin kay Kuya Alan. So, tara, puntahan natin sa Let's go! Okay, Kuya. Thank you so much, Kuya. Ako si Lisa Redulla, Chairman of TCLC, TNVS Community Leaders Council. Isa po ako sa mga partners ni Maria Cristina na founder po ng Share a Hope Philippines. Ang TCLC po, ito po ay binubuo ng iba't ibang TNVS driver groups dito sa Metro Manila. So sa mga feeding projects po ng Share a Hope, kami po yung nagpapadala ng bigas, containers, and then sumasama din kami sa pagdidistribute. Ako po si Pauline Aviles. Isa ako sa natutulungan ni Share a Hope PH. Nagpe-prepare po ako ng pack lunch. So, homemade Shanghai, cookies, mga ganyan po. Pastries, yun po yung mga binibigay na. For example, magbibigay ako in the next month. Kailangan ko siyang bigyan ng fund or mag-save ako for that occasion. Nag-start ang aming partnership. Ilang taon na po ang nakakaraan. Siguro meron na pong 8 years, 7 years. Ang Share a Hope, it's founded on family love. Kung ikaw ay merong tunay na pagmamahal para sa pamilya sa puso mo, lahat ng tao itatrato mo po bilang pamilya. Nakatulong si Share a Hope sa mga binibigay niya na mga goods or products. Like nung mga pang-pack meals ko po. Mas malaki po yung naging difference niya eh. Kasi dati, kung occasionally, birthdays, ganyan lang. Ang nangyayari po ngayon is, weekly na po eh. Para sa akin kasi sobrang halaga na yung binibigay niyang tulong. Of all the projects po na pinagsamahan namin ni Share a Hope, siguro ang pinaka-nagmarka sa amin, umakyat po kami sa kabundukan ng Daraitan para maipaabot po yung mga tulong na dala namin. Nakapagbigay po kami ng kakaibang bangka para doon sa tribo na nandoon sa itaas. Last year po, meron po akong isang street dweller. Namumulasi po sila. Nabigyan po namin sila ng grocery pack tsaka ng small amount. Then si Share a Hope nagbigay siya ng mga frozen meats. Kami po ay nagpapasalamat sa TCLC, sa Share a Hope PH, kay Ma'am Cristina at sa buong Bernal family para po sa pagkakataon na makatulong sa kahit na anong paraan na kakayanin namin. It's our pleasure always po na makasama sa lahat ng gawain nila para makatulong sa kapwa. Nagpapasalamat ako kay Miss Maria Cristina sa Share a Hope dahil sa sobrang big opportunity na ma-spread ko yung advocacy niya rin sa ibang lugar. Sabi nga po is, tayo yung meron, tayo yung nakakakita. Siguro kahit konti, pwede naman tayong mag-share. Kahit na hindi malaki, bigay mo sa kanila. Nandito po tayo ngayon sa Santa Lucia, Pasig City para kilalanin si Nanay Cristina at ang buong pamilya Bernal. Tara! Uy, ito pala. Oo nga, kita mo, naabutan pa natin silang... Hello po. Ako pala si Nico. Ayan, hello po. Ako po naman si Mandy. Yes, so ito po pala ang Share a Hope PH. So, curious po kaming malaman kung ano ang Share a Hope PH. Pero bago po natin pag-usapan yon, pwede po bang pagkwentuhan muna natin ang family niyo po? Okay po ba yan? Okay. Nanay Cristina, I've heard po kasi na isa po kayong solo parent. Gaano po kahirap para sa inyo na itaguyod po yung 6 niyong anak. Tapos eto po, may gawain pa po kayo na pagtulong sa kapwa. Mahirap talaga pero na-bless naman ako na may trabaho akong maayos. At saka nagsusupport din naman yung father nila. So kahit papano, nagtutulungan.
kinakaya siguro sa tulong na rin ng Diyos. Opo. Ma'am Christina, may napagdaanan na po ba ang family nyo na talagang sumubok sa relasyon yung pamilya at mas nagpatatag pa? Actually, may thalassemia ako. So, okay. na-transfer ko yon sa dalawang daughter ko. Blood disorder siya So, konti yung red blood cells. Okay. So, si Apple, na-ano na siya na-transfuse na siya, naging serious yung pag-discover ng thalassemia niya. So, we almost lost her. Kaya, namin siguro ginagawa na rin to as Thanksgiving na rin. Para pala itong Nico, pangalawang buhay na ni... Oo nga Yung pangyayari yun, paano nabago ang buhay niyo? Naging mas solid kami kasi syempre marami sila. So yung fear mo din na mabawasan kayo, di ba? Opo. As a family din po, since meron nga po akong thalassemia, so alam na rin na po naman yung mga bawal, mga dapat inumin, kainin, ganyan. So naging pati rin po yung family, naging aware na rin po sa health nila. Kailan po o paano po nagsimula yung mga ganitong gawain nyo na naisipan nyo pong tumulong sa kapwa nyo tapos meron pa po kayong hinaharap na problemang ganyan? Kahit na noon, gagawa na namin to through birthdays nga at saka yung Thanksgiving namin. Pero yung catalyst nito talaga is yung pagputok ng Taal Volcano. And then right after Taal Volcano, COVID na di ba? Since yung work ko is related sa medical field, so nakakalabas ako, nakakapasyal ako sa mga hospitals. Nakita nung mga kaibigan ko na nagbibigay ako ng food pack sa mga frontliners. Yung mga supplier na kaibigan ko, pinadalhan ako ng mga medical tools. Yan, face shield, face mask, glove box, marami. And up until now, we do medical mission, feeding sa mga schools, sa mga nasunugan, street dwellers, street children, distressed communities. We also do vegetable rescue sa mga farmers. Gaano po kahalaga para sa inyo na buong pamilya po kayo na sama-samang gumagawa po nitong pagtulong na to? Ako masaya ako na involve yung mga anak ko. So I am proud that my children are doing what I do. Ano po yung mga role nila? Mga ambag ng bawat isa. So start po tayo kay Graves. Ayan. Ako po nag-assist sa kanila, nag-edit po ng mga kailangan i-shoot. Sa akin naman po, I work sa likod ng activities back. Kasi hindi po ako nakasama mostly ng mga activities. So kapag hindi po ako nakasama, ako yung nagko-connect with other volunteers. Ako naman po, ako yung nag-handle sa mga, pag may mga dumadating po na goods. Ako po yung naglilista, yung mga logistics po, ako po nagbo-book. Ako naman po, kapag may time, sumasama ako sa repacking. Sa mga ganito. Yun ang nakakatuwa sa pamilya nila, diba? Kahit may pinagdadaanan sila, ang hirap nun bilang single mom. Dapat, lalo na may sakit yung anak nila, yung paano mag-survive, tapos iniisip pa nila as a whole family na tumulong sa iba. Yes. So, saan po ba dadali ng mga to? Pwede po ba kaming tumulong? Sumama sa very much welcome. Ibibigay natin to sa mga lolo and lola na mga abandoned. Okay. So, join po kami. Yes. Okay lang? Pwede po ba? Yan. Tara. Welcome kayo. Yes, Let's go. Alalay tayo. Ayan, Nanay Christina, Bernal family, at sa lahat ng nakasama po namin dito sa Friends of Kanlungan ni Maria, maraming salamat po sa pakikipagbahagi niyo po sa amin ng inyong kwento. Gusto rin po naming magpasalamat bilang partners ni Share a Hope. Thank you for the opportunity to help habang buhay namin itong i-cherish lahat. Maraming salamat po. At dahil po dyan, meron pong nagpadala ng sulat para po sa inyo. Basahin niyo po. The family that prays together, stays together. Alam nating lahat ang mga katagang naiyak ako. Pero para sa inyo, hindi lang pananalig sa Diyos ang nagbubuklod
sa inyo, kundi ang pagmamahal nyo sa isa't isa at maging ang pagmamalasakit nyo sa kapwa. Maraming salamat sa inyo dahil hindi lang kayo gumagawa ng kabutihan, nagbibigay din kayo ng pag-asa. Kaya naman kasama sina Tito Boy at lahat ng bumubuo ng Cayetano in Action with Boy Abunda, lubos kaming nagpapasalamat sa inyo. Nagmamahal, Kuya Alan Cayetano. P.S. Maaari ba namin kayong maimbitahan sa studio para sa personal na pasasalamat? Yeah! Parang ito yung yung reason ng pagtutulong. Parang yung na-acknowledge. Masaya ako. Tinatanggap niyo po ba ang imbitasyon nila? Tito Boy? Yes! Sasama po ba kayo? Kasama. Let's go! Let's go! Kasama natin si Cristina at ang pamilyang Bernal. Paborito natin tong segment, yung salamat. Because we meet the most interesting people who give more than they take. Cristina at sa buong family, welcome to the show. Thank you po. So dito sa part ng show, we say salamat to people who go an extra mile, take the extra step, that's the sacrifice, no? Ang balita ko, hindi na kayo nag-usual birthday na blowout, regalo, party. Ang usual birthday nyo na ay... We do feeding. Feeding programs, no? And then, paano nyo pinipili yung beneficiaries? Usually po, dahil nga sa, street dwellers, street children, hanggang sa may mga nagtiwala na. Ngayon po, ang ginagawa namin sa public schools naman po. Usually, pag birthday, ikaw ang kumukuha ng regalo. This time, ikaw nagbibigay. Anong nafe-feel nyo? Self-fulfillment. Masaya po, sobra. Iba po yung saya pag yung napapagod ka sa umpisa po. Pero yung palitan nila ng magandang ngiti, saka yung isang salitang salamat, yun po, nakakagaan po ng pakiramdam sobra. I'm happy you used that word kasi nga, sincerely, no, in behalf of Cayetano in Action with Boy Abunda, with all of our partners, we want to take your whole family, we want to say salamat for what you're doing and for being an inspiration to others. So, may bibigay kaming konting pasalamat lang sa inyong next outreach, this 10,000 pesos. But more than this, we want to partner. Tanggapin nyo naman. Ay, maraming salamat po. Thank you so much po. Thank you so much. Maraming salamat po. Meron po kaming Facebook page. Share a Hope PH po. Pwede po kayo mag-message through our Facebook page. Kung gusto nyo po sumama sa amin sa mga activities, pwede po kayong mag-volunteer, join us in our different activities po. Thank you very much. God bless you. Thank you so much. Cayetano in Action with Boy Abunda would like to thank Ensaymada from La Luna Cafe. Come home to a delicious tradition. We're located at 103 ML Quezon Avenue, Hagonoy, Taguig. 7. Visit at B6, Bonifacio High Street, BGC, Taguig.